Yung mga ka-HVAC, yung sequence ng operation ng manual, wag lang nating i-compare doon sa sequence ng start up ng chiller plant kapag naka-automation gumagamit ng BMS, kasi depende kasi sa concept ng design yon. So mayroon yung sariling concept, so wag na nating i-compare para hindi tayo malito. So basta ang procedure lang naman mga ka-HVAC na either alin sa equipment yung paandarin mo, basta naka-ready lang yung equipment, wala namang problema. Pumps, cooling tower, condenser pumps, so either doon. Wag lang natin ikumpara doon sa BMS, kasi yung BMS mayroon talagang sequence yan, kasi yung BMS kasi building management system yun. So mayroong sinusunod yan ng mga sequence na para hindi magka-problema yung automation. So magkaiba yun mga ka-HVAC. Yung sa amin lang, yun lang yung recommendation namin or suggestion, based lang doon din sa araw-araw namin ginagawa sa chiller plant namin. Pero depende pa rin yan kay HVAC doon sa normal na procedure na. So yung equipment kasi natin sa chiller plant, pag sabihin kasi natin chiller plant, composed of different equipment yun. So mayroon tayong chiller, chilled water pump, condenser pump, mayroong cooling tower. So tatanong yung kaibigan natin na alin ba daw talaga yung unahin paandarin sa chiller plant. So ngayon, gutin yung tanong niya, taka ibigay rin namin yung mga opinion namin bakit yun yung equipment na sinuggest namin na yun ay start up. Kaya doon sa video namin, ang sinuggest namin na equipment na unang i-start up is yung chilled water pump. So himay-himay natin kung paano natin i-start up. So ngayon, pag titingnan natin yung chiller, kapag yung chiller natin paunahin nating pandarin, is una nating i-start. So makita natin, makapag-desisyon tayo kung ano ba talaga, kung siya ba talaga, yung chiller ba talaga yung una i-start. Kasi ang chiller, bago mo siya ma-start, kailangan mo siyang mabigyan ng tamang flow, chilled water flow at saka condenser water flow. So makikita nyo dito sa sample namin sa display, itong example namin na chiller, makikita nyo yung kulay blue na yan, yun yung chilled water flow requirement, at saka yung pula, yung red, yun yung condenser water flow. So kapag yung chiller yun na mo yung i-start up, tapos hindi mo pa siya mabigyan ng flow, so hindi rin na-andar yung chiller. So talagang hindi yung chiller yung pwedeng una paandarin, kasi nangailangan siya ng flow. Kapag yung chiller naman, halimbawa andar siya, kung sakaling andar yung chiller na walang flow, so malaking tendency na magka-problema yung operasyon ng chiller, kasi baka mag-press up yun, maipon yung lamig doon sa evaporator, so magka-problema yun kasi walang flow. Actually sa actual hindi andar yung chiller kasi mayroong mga safety devices. Kung i-assume mo lang siyang andar, so hindi rin yan tutuloy andar kasi wala nga siyang flow. So hindi pwede yung chiller. So ngayon, punta na naman tayo dun sa cooling tower, kung pwede ba yung cooling tower o paandarin. So actually, kapag dun sa blower ng cooling tower, pwede mo talaga siyang unang paandarin, kasi wala naman siyang related na equipment papunta dun sa chiller, sa system. So baga, mayroon naman siyang independent siya, so pwede mo siyang paandarin yung blower, kasi pag on mo ng blower, wala namang maapektuhan doon, so pwede mo siyang paandarin. So okay yung blower ng cooling tower o na pandarin. So pero bago mo pandarin yung blower ng cooling tower, i-check mo na rin yung hot basin at saka cold basin ng cooling tower, kung naka-ready ba yung make-up water, naka-ready ba yung positioning ng mga ilang float valve, tama ba, kasi doon dadaan yung make-up water natin. So check, pwedeng unahin yung blower ng cooling tower pandarin. So punta na naman tayo doon sa condenser pump, so pwede ba. So kapag pandarin mo yung condenser pump, pero bago mo pandarin yung mga condenser pump mga ka-HVAC, tingnan mo muna yung number 1 mong titingnan talaga, priority mong titingnan yung mga isolation valve.
dapat naka-open yun kasi magka-problema tayo kung nakasarado yung isolation valve ng condenser pump na gusto mong pandarin, at saka yung linya niya, yung pipeline niya papunta sa chiller mo rin na gusto mong pandarin. So i-check mo rin yun, pati yung controls. So makita mo na doon na kung okay na lahat, di pwede mong pandarin. So kapag pandarin mo na yung condenser pump, so under na, may flow, pupunta na sa chiller, so sigurado wala rin tayong ma-encounter na problema dyan, basta nasunod natin yung procedure ng pag-start up ng condenser pump. Kasi yung condenser flow natin, kinakailangan din ni chiller mismo yun, so walang problema. So pwede rin nating pandarin yung condenser pump na una, so wala naman siyang related. So kasi yung flow naman ng condenser pump, alam niyo naman dun sa una naming video na yung flow niya, condenser pump dadaan dun sa condenser cooler, tapos paglabas ng condenser cooler pupunta dun sa cooling tower, sa hot basin ng cooling tower, tapos mag-drop dun sa fillers, sa mga fillers ng cooling tower, so balik ulit dun sa condenser pump. So wala rin problema. So okay yung check yung condenser pump na una pandarin. Punta tayo dun sa chilled water pump. So kapag pandarin naman natin yung chilled water pump, the same procedure din. Titingnan pa rin natin, i-double check pa rin natin yung mga isolation valve na dapat naka-open na dun sa tamang posisyon. So kapag pandarin natin yung chilled water pump, wala rin problema yun kung unahin mo yung chilled water pump, kasi kailangan din ni chiller yun na may chilled water flow para mapaandar yung chiller. So kung okay na lahat ng system mo, linya mo sa chilled water pump papunta sa chiller, so pwede mo siyang buhayin ng una. So ibig sabihin, yung chilled water pump, condenser water pump, at saka cooling tower, kahit alin dun sa tatlo, pwede mo siyang unang buhayin sa system ng chiller plant, wag lang yung chiller. So sinabi lang namin mga ka-HVAC, ako mismo ni-recommenda ko na unahin yung chilled water pump sa ganito, kasi mga reason yan bakit unahin yung chilled water pump. Kasi yung chilled water pump, yung pumping kasi ng chilled water pump natin is galing ng planta papunta sa building side. Assume natin na isang loop lang ng pumping, or kahit may dalawang loop, may secondary pump. So mangyari kasi ngayon, kapag unahin natin yung chilled water pump, so kung sakaling kasi minsan kasi sa chiller plant, yung mga operator ng chiller plant walang control or hindi nila hawak yung equipment doon sa building side, yung mga EHU. So kung may miscommunication mangyari, pero pambihira lang naman yung miscommunication mangyari, assume lang natin na may miscommunication, na kung sakaling nagpaandar ka ng chilled water pump, tapos yung building side pala hindi pa naka-ready, hindi pa sila nakapag-open ng mga chilled water line ng mga EHU nila, hindi pa nila na-open. Ang mangyari ngayon, yung chilled water pump natin, yung doon sa display ng chiller, kung may display man yung chiller, hindi mag-build up ng flow rate yun, hindi ma-meet yung flow rate requirement ng chiller, kasi sarado yung linya ng chilled water pump, di ba? So may choice ka pa na pwede mong i-off. Kasi kung halimbawa inuna mo na yung condenser pump at saka cooling tower, tapos may concern ka pala dito sa chilled water line na pumping, ang mangyari, sayang yung power consumption mo. Umaandar na yung condenser pump mo, umaandar na yung cooling tower na blower mo, pero hindi mo pa mapaandar yung chiller. So yung minutes na na-consume dun sa, kasi malalaking motor yan, sayang yung minutes na konsumo ng power, which is hindi mo naman ma-start up kasi may concern ka doon sa building site. So kailangan ka pa ulit na makipag-communicate, which is kung chilled water pump yung una mong pandarin, ang advantage, chilled water pump lang yung mayroong power consumption. So pag i-off, mag-spike yung power consumption, kasi pag
yung mag-operate ka kasi ng chiller plant mga ka-HVAC, hindi lang yung operation lang yung tinitingnan mo. Titingnan mo rin kasi yung mga energy consumption mo, yung water consumption, at saka yung power consumption, kasi yun kasi yung expenses ng chiller plant, di ba? So, yun yung sinadjust namin, unahin yung chilled water pump. At the same time, yung chilled water pump kasi, pag una mong buksan yun, iikot yung may flow rate na yung chilled water system mo, yung building side. So ang purpose lang naman namin, bakit namin sinadjust na chilled water pump, kasi makatulong din na makakatipid ka in case kung may mga concern, makakatipid ka sa energy consumption mo, sa power at saka yung sa tubig na consumption mo. Yun lang naman yung medyo purpose dyan. Pero kahit dun, alin dun sa tatlo, pwede mong pandarin kahit alin dun, depende. Huwag nyo nang, kumbaga, kung yung ino-operatean yung planta ngayon, may sequence of operation niya, huwag nyo nang basta-basta baguhin. Kung baguhin nyo man lang, kailangan coordinated yan sa superior, lahat ng mga kasama nyo nag-usap-usap na baguhin nyo yung sequence. Hindi kami nagrekomenda na bigla nyong babaguhin na hindi alam lahat ng mga tao na involved. So yun lang naman yung explanation namin doon sa nagtanong na kung alin ba yung unahin talaga na equipment. So posible iba yung sequence ng operation nila doon sa operation na in-explain namin. So wala namang issue yun mga ka-HVAC. At ang importante lang, may start up mo nang maganda yung chiller plant. Pag-usapan na lang natin mga ka-HVAC, kasi may tinatawag kasi dyan paano mag-shut off ng chiller plant, at saka paano yung tinatawag na pre-cooling. Sa sunod namin na episode video mga ka-HVAC, i-explain namin ano yung purpose bakit mag pre-cooling. Dugtungan natin to kasi mahaba, kasi pag isama na natin tong lahat ng